Magandang araw po, Doc Willie, Doc Liza to. Magbibigay lang ako ngayon ng mahalagang tips para sa lahat ng kababayan natin. Dito pati sa abroad, siguro panawagan ko na rin to sa gobyerno natin na dapat talakayin itong malaking issue na sa tingin ko hindi pa natin natatalakay. Ito po ang tungkol sa nuclear radiation. Okay? Ang nuclear radiation, ito yung tinatawag na radiation sickness. Nakukuha to kung merong mga nuclear plant, kung merong mga nuclear war, palagi natin may nagpasabog ng hydrogen bomb, atom bomb, pwede tayo ma-expose dito, delikadong-delikado po to. Alam naman natin nangyari sa Japan, nung nagkaroon ng atom bomb, ang daming nagka-cancer, ang daming namatay. Kaya ngayon, minsan magulo ang mundo natin, hindi natin alam, baka magkaroon ng nuclear war, dapat po handa tayo. Okay? Hindi natin masabi. Palagay natin ang sumabog na hydrogen bomb ay nasa Pacific Ocean. Kung malapit sa atin, aabot din yung nuclear radiation dito. Nung nangyari nga sa Japan, yung nuclear plant nila, ay may konti rin umabot dito sa Pilipinas. So, kailangan maingat po tayo, lalo na yung mga nakatira sa abroad. Ang problema po sa nuclear radiation, ang side effect nito, kung malakas talaga ang radiation, medyo malapit, talaga namamatay yung tao. Pero kung medyo malayo-layo, in 2 weeks, nagsusugat ang balat, parang naluluto, nagtatanggalan yung mga balat. Ngayon, kung di ka naman aabot dito sa malapit, kahit malayo, malaking chance magkaroon ng cancer. Mga in 5 years, 10 years, pwede magkaroon ng cancer. Cancer sa buong katawan. Kasi radiation nga to delikado po to. Ang mas delikado nga po ang mga bata. Kasi mga bata, mabilis mag-divide ang cells nila. Dahil dito, mas mahaba ang buhay nila kung darating yung cancer in 20 years. Diba? Kung matanda ka na, kahit papano, kompleto na yung buhay mo. Pero kung bata ka, pwede ka rin mas apektado sila. Pero wag po mag-alala, meron din tayong magagawa, meron ding mga first aid na magagawa natin sa nuclear radiation or if ever magkaroon talaga ng gera sa mundo. Hindi natin masabi ngayon dahil magulo nga ngayon ang mundo. Ang unang gagawin natin, dapat tatandaan nyo po, TDS. Time, Distance, and Shield. Itong tatlo ang pinakamahalaga. Kailangan alam ng lahat ng mga Pilipino. TDS. Number 1, time. Kailan nagkaroon ng pagsabog? Kung mas matagal na yung panahon, 1 week na, hindi mas okay na yon. Pero kung kakasabog pa lang, doon malakas yung radiation. That's T. Distance, gaano ka kalayo doon sa pagsabog? Kung nasa Japan, nasa malayong lugar, ay mas safe ka. Kung ang sumabog bandang Luzon, di mas safe ang Visayas, Mindanao. Kung sa Mindanao, di dito ka sa Visayas pati sa Luzon. So distance, mas malayo ang distance mo, mas safe. Kung doon ang sasabog, di lumikas ka doon sa mas malayong lugar. So time, distance, pangatlo, napakahalaga, shield. Shield, ibig sabihin harang or protection. Pag ganito po, let's say, sana hindi mangyari. Siyempre, let's say, nagkaroon ng isang nuclear explosion. Nandito tayo sa open air. 100% exposure po tayo. Talagang magkakasakit tayo. Kasi exposed open air. Pag nasa loob ka ng mga kotse, Doc Liza, let's say may sumabog, nasa kotse ka, hindi po sapat yan. Walang shield ang kotse, ma-expose ka rin. Kung gusto mo talaga ma-protectionan sa 99% ng radiation, kailangan nasa loob po kayo ng building. Anong klaseng building? Parang yung mga malalaking buildings, di ba? So, yung mga buildings na yan, lalo na yung mga 10 floors, pag nandun ka na sa baba, tapos mataas pa yung building mo, halos 0.001 na lang exposure mo kasi naharang na nung building Ang semento mas maganda kaysa sa kahoy na mas mabilis pasukan. Tsaka yung mas mababang floor, mas safe. So yan po ang first aid. Oras na may pagsasabog, kahit nasa kotse ka, umuwi ka sa bahay nyo, pumasok sa isang building, doon po mananatili ng 24 hours. Kasi sa loob ng 24 hours, yun ang pinaka-critical So doon lang, kulong lang muna for 24 hours para hindi ka mapasok nung nuclear fallout. Kasi
nasa hangin din yun eh. May mga dust din na lumilipad, pwede ma-absorb. So first sa loob ng building. Kung wala kayong building sa probinsya, dapat mag-isip na tayo, baka doon sa eskwelahan, di ba? Doon na lang siguro muna magpupulong-pulong lahat para mas safe. Pag kayo sa bahay ninyo, isipin nyo, anong kwarto ang pinaka-safe? Baka yung first floor, meron ba kayong kwarto doon? Kung may bintana, mag-isip na kung maglalagay ng mga semento at iba pang bagay. Actually, Doc Lisa, sa Japan, meron na sila mga fallout shelter na isang mga box, binibenta nila yon. Nagiging uso na. Sa ibang bansa, meron na silang mga basement. Tayo, wala pa tayong preparation. So, ayan shield. Magtago sa loob ng isang building or may semento, 24 hours. At ang pangalawa, magpapalit ng baro. Lahat ng suot mong baro hanggang medyas, kailangan maghuhubad, tatanggalin lahat at maliligo. Kasi nasa baro ang 90% ng exposure. Pag natanggal mo na yung baro mo, 90% ng exposure mawawala. So tanggalin lahat ng baro, lagay sa plastic, itapon sa malayo, maligo, buhok, magsabon, makakabawas siya ng radiation exposure. At pangatlo, so yan nagtago na tayo sa building. Nagtanggal na tayo ng baro, magkukulong muna tayo. Siyempre, yung mga supply nyo ng mga tubig, dapat yung nasa loob lang. Yung mga pagkain, kailangan yung mga nasa loob din ng mga kwarto. Kasi yung mga exposed, hindi rin safe eh. Di ba? Yung mga pagkain na na-expose, may radiation exposure na rin. At ang mahalaga, ito po ayon to sa CDC, Center for Disease Control and Prevention. Ito yung accepted sa America and worldwide. Pinapayo nila magbigay ng potassium iodide. Okay? Ang potassium iodide, 1 tablet sa adults, 130 milligrams. Nabibili to sa mga drugstore. Hindi naman ganun kahirap bilhin. 130 milligrams, 1 tablet sa adult. Sa mga bata, may mga dosis yan, mga half tablet lang or less. Ang purpose po nito kasi para proteksyonan ang iyong thyroid. Pag nagkaroon kasi ng radiation exposure, yung mga iodine sa katawan natin magiging radioactive. Pag pumunta yan sa thyroid, masisira ang thyroid natin, hypothyroid tayo, nakakamatay din to sa matagalang panahon. Kaya pag inom nitong potassium iodide, siyempre ito, yan ang iodine na papasok sa thyroid mo, yung nasa tableta. Kaya pag napuno na ng iodine yung thyroid mo, puno na siya. Kahit may radiation, hindi na makakapasok yung radioactive iodine sa iyong thyroid. So, protektado yung thyroid. Meron po mga ibang gamot, pero mas maselan na yon, mas mahirap na bilhin. So, at least yun ang pinaka-first aid natin. So, yan po Yung iba pwede rin mag-face mask. At syempre, dapat alisto tayo sa balita. Okay? So, Doc Lisa, meron ka bang gusto itanong sa akin? Added questions? Para sa mga kababayan natin? Ilang araw magtatago sa loob ng building? Yes, ilang araw daw magtatago sa loob ng building. Ang advice is 24 hours muna, siyempre, no sumabog, tapos maghihintay tayo ng balita. Dapat konektado pa rin kayo sa cellphone, sa radyo. Sasabihin naman ng gobyerno kung wala na yung radiation, mababa na yung levels, pwede na lumabas. Sila din magsasabi nun. At sila din magsasabi kung kailangan magbigay ng potassium iodide or hindi. Pero ngayon, habang wala pa sila sinasabi, ako na muna nagsasabi, uunahan na natin kasi napakahalaga nito. Ayaw natin maging huli ang Pilipinas. Ibang bansa, handa na di ba? Ang dami nating fire drill, earthquake drill. Hindi naman natin alam kung kailan darating. Pero ang nuclear radiation drill, dapat ready po tayo. Okay? So sana nakatulong tong video. Isip-isipin nyo yung sinabi ko kung saan tayo pupunta at just in case magkaroon dito. Sana po, hindi naman. God bless po. Salamat sa pag-like at salamat sa pag-share. Nandito tayo ngayon sa CCP. Pag nandito kayo sa loob ng CCP, safe talaga. Ang kapal-kapal nito, di ba? At maganda yung mga set natin dito. Makakabili ba sa drugstore ng potassium iodide? I-check pa natin kung saan tayo makakabili. At sa tingin ko nga, kung ang gobyerno natin dapat medyo ready na bumili ng maraming stock nito. At yung mga drugstores natin, medyo ready din yung supply. Hindi naman siya mahal, tsaka isang tableta lang naman bawat tao . 1 shot lang naman kadalasan.
yung mga buntis dapat mag-iingat din kasi kailangan din nila ito para maproteksyonan yung baby nila natin. Salamat po. Like and share po. Thank you.